magpapakita ng di nakikita. Wait lang. Maraming ilalantad na mga sorpresa. Narito na po sila ang mga kwento ng ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Harley Damasio. Yahoy! Good morning mga kaibigan. Ako po si Miss Yes Yes Yo. Ayan, sabi kasi Mr. Yes Yes. Ako po si Miss Yes Yes Yo. Ako po si, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, na ngayon po ay may hearing. Naku, pasensya na po ha. Alam niyo naman mga schedule ni boss, puro bigla. But then, alam niyo ang puso niya laging nasa sa inyong lahat mga kaibigan. At syempre ngayon po ay adjust ng June 2025. Ang oras po alas 11:05 ng umaga. Magandang umaga sa lahat! Hi, Wener! Ito yung ating pampag-good vibes eh. Salamat kay Boss Dennis. Alam mo, nakakatawa talaga si Sir, no? Pag ganyang masaya, kahit na sandawak ang problema mo ay mawawala. Yan. Importante yan guys, no? Dapat lagi tayong nakangiti. Kahit na ang totoo niyan ay nakasimangot ang puso natin, di ba? Merong sad yung puso, pero yung facial expression and the moment is very happy. Minsan, kagaya po nito, ay tayo po naman sa Yes Yes Show Topacio, ay talagang kailangan na sikapin natin makapagpasaya. Bagamat hindi naman lahat ay merong good vibes, diba? Kagaya ni Nanay Takang. Si Nanay Takang, all the way talaga daw. Naku, salamat naman, Nay, no? Alam niyo po, mahal na mahal ko ang mga elder natin dahil yan po nagbibigay sa akin ng lakas. Lagi kong naalala yung mom ko na kung saan, dahil sa kanya, talagang kailangan sikapin natin yung mga elder natin sa buhay o yung mga magulang natin ay gawin nating masaya sa kanilang, alam nyo, minsan di natin alam baka mas mahaba pa buhay ng magulang natin O kaya naman, minsan sila po ay namamaalam dahil sa edad, o kaya naman po ay nagpapahinga para ho sa kanilang pagod na pamumuhay. Pero huwag tayong mag-isip ng gano'n Huwag tayong mapagod, lalo na meron tayong Panginoon na tatawagin, no? Huwag tayong makalimot dyan, ayan. At lagi nga pong pinapaalam natin sa tweet na sana po ay lagi tayong magbigay ng magandang ehemplo sa kapwa natin. Bagamat, hindi naman ho lahat ng tao ay gusto nila ang isang tao, di ba? Alam niyo na yung mga tao ngayon merong namimili, merong gusto ka, merong ayaw ka, di ba? May mga taong gano'n na kahit wala kang ginagawa, parang ayaw sa'yo. Anyway, ako naman po ay marunong magpasensya. Okay lang po yan. If you don't like me, well, I like you. Yan. Ganyan ho. At ngayon, sa ating good news, salamat kay Jem good news ho ito. Nakabuo ang mga mananaliksik mula sa University of the Philippines, Visayas ng versyon ng patis na low salt gamit ang tahong. Wow. Teka muna, low salt yan. Maganda yan, di ba? Kadalasan sobrang alat na yan nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga kidney. But, karaniwang mataas sa asin ang mga produktong tulad ng patis na maaaring magdulot ng mga seryosong banta sa kalusugan. Kaya naman, gumawa sila ng alternatibo na tinawag nilang healthy patis. O, di ba? Maganda yan. Parang, alam nyo, lagi ako dati sa DOST. Talagang nakikinabang ako sa mga update ng DOST. Congratulations nga pala sa lahat ng mga friendship natin dyan sa DOST. Ayon sa mga mananaliksik, mas masustansya ang tahong bilang sangkap sa patis dahil mas mababa ang sodium content nito at mayaman pa sa protina, amino acids, zinc, calcium at iron. Sinuportahan naman ng isang pag-aaral noong 2021 ni na Dr. Jose Peralta, Dr. Ernestina Peralta at ng kanilang mga kasamahan mula sa UP Visayas ang naturang alternatibong pampalasa. Wow! Kita nyo alam nyo pag may ganun, kasi dati rin nakatikim naman ako, saan kayo nakakita ng nakakain ng isang bagoong na walang alat? Pero pag hinalo mo sa pagkain mo, meron naman siyang alat, di ba? Sabi nga nila, walang alat. Walang nilagay na pampaalat, yun ang ibig sabihin pala. Anyway, ito po isang magandang, ipagmalaki natin ang mga imbensyon ng Pinoy. Yan. Kaya itong mga nagagawa ng mga marunong na tao, kaya ng mga nandyan sa UP,
Basta po may pakinabang at kayo'y hindi salot sa lipunan, mabuhay po kayo. Alam nyo, yung mga estudyanteng nagbibigay ng magandang ehemplo, yan po ang gustong-gusto natin. Ayaw natin ng mga estudyante sa UP na lumalaban sa gobyerno. Tandaan po natin ha, kayo po ay, sabi nga po, scholar ng gobyerno. Ang gobyerno po ang nagpapaaral sa inyo. Lalo na yung mga nakaraan, yung mga dati pa, no? Marami tayong mga kilalang tao na pinaaral ng gobyerno tapos ang inaaway gobyerno. Can you imagine that, ano? Ni Singkong Duleng. Hindi sila gumastos sa kanilang pag-aaral at sila ay malaking tao na ngayon. Pero ang nakakahiya po sa mga estudyanteng ganyan na naturingang scholar ng UP. Ito ha, kasi ako po yung nag-exam din sa UP pero hindi ko tinuloy kasi ayaw ng mother ko na ako po ay manirahan sa ibang bahay kasi kailangan talaga mag-ano ka alam nyo, lumipat ka sa bahay na kung saan ay malapit sa UP. Ganun yung kasi noon. Hindi ho po pwede na ako po'y lalayo sa aking magulang. Ganun ho katindi mother ko. But anyway, ito naman po ay isang pakiusap natin. Tandaan ho natin lagi na yung utang na loob natin sa gobyerno ay pairalim po natin. Huwag po kayong mag-aklas, huwag kayong gumawa ng bagay na makakasira sa bayan natin, no? Pangit na pangit ho sa isang estudyante na kayo pinag-aaral ng gobyerno and then kayo po ang kumakalaban sa gobyerno, di ba? Dapat maging bahagi kayo ng mabuting adhikain ng bansa. Kung sa tingin nyo naman, kalaban ninyo ang gobyerno, better mag-resign na po kayo. Pakita natin sa mga kabataan ho ngayong panahon na ito na ang tao, tinutulak natin sila para mag-away-away. Maling-mali po yun. Ewan ko lang kung kayo po'y natutuwa na ang ating mga tao sa gobyerno ay nag-away-away, hindi po maganda yon. Ang ibig ko lang po namang sabihin ay kung kakayanin natin na ng mga kabataan po nowadays, no? Hindi po yung mga kabataan ay natututo ng mga kung ano-anong kalayawan. Biruin mo ay may cellphone kayo, wala kayong pan-load, di ba? At yung minsan yung pan-load ninyo ay inuumit nyo pa sa bulsa ni nanay o ni tatay, huwag po ninyong gagawin. Pag ka sa bintana ng kapitbahay mo, pinagsasarahan ka ng pinto o pinagsasarahan ka ng bintana, wala ka ng